Hello guys! Sa lahat ng mga Kiss na supporters, kumusta na kayo guys? Masaya ba kayo ngayon guys kasi nag-umpisa na yung kanyang farmhouse? So, this is the amazing moments na kanyang life guys na yung kanyang minimiti guys is nag-umpisa na guys yung kanyang farmhouse. So kahapon niya guys is nag-upload siya ng kanyang vlogs doon sa kanyang farmhouse. So inanday ko talaga guys na magbigay ng reaction video. So kailangan nga natin magbigay muna ng 24 hours na para i-reaction video yung kanyang vlogs guys kasi andun yung respeto natin sa bata na kailangan muna natin na bigyan ng views yung kanyang vlogs bago tayo mag-reaction video. So, andun yung respeto natin sa kanya na kailangan natin antayin muna na magkaroon ng mga views bago tayo mag-reaction sa kanyang vlogs. So, ngayon is ang saya-saya ko guys nung nakita ko guys na nag-umpisa na. So, nakita ko sa kung nanonood na kayo guys sa kanyang vlogs is nakita mo sa kanyang face guys yung sobrang saya, yung tuwa niya guys kasi syempre ako nga dati is nung nagpaumpisa na ako magpatayo ng bahay is hindi na ako makatulog no naka-order na ako ng mga materyales noon is napakasaya ko guys. So ngayon nakita ko din kay Kiss na yung saya niya nung ako din yung nagpatayo ng bahay guys. Kasi nga, ako din lahat yung nagplano dun sa bahay ko. Hindi ko man pinagmamalaki na malaki yung bahay ko guys, pero ako talaga yung gumawa ng plan. Ako talaga yung nag-ano ng materyales. Yung mga kahoy niya is talagang ako lahat-lahat. So, ngayon pag-usapan natin yung nakita ko yung pamahiin ni Kiss na is katulad din sa amin na pag first time magpapatayo ng bahay is maglalagay ng coins. Ganyan din sa amin guys. Then nagkatay siya, di ba? Nagkatay din sila ng kambing. Kami din is kailangan meron kang kakatayin. First day kasi ng magpabahay is kailangan meron kang kakataying baboy na yung parang sa amin is yung ipipreserve mo yung baboy para may ipapakain ka o may ipapaulam ka dun sa na nag-work. Kasi hindi daw maganda pag yung mga fish yung ipapaulam mo pag first day kasi parang inaano mo yung mga blessing. Hindi ko alam kung ano yun, basta kami ganun. Kailangan yung manok or yung baboy yung kakatayin mo. Then sa amin is ewan ko kung sa inyo is ganyan din. Kasi sa amin is kakatayin mo yung manok tapos yun dun sa haligi ng tahanan, dun mo ano yung dugo ng manok dun, ganyan sa amin. Yun dun sa yung parang foundation ng bahay, ganun sa amin. Tapos lalagyan mo na siya ng asin or yung coins. Ganyan sa amin din yung pamahiin. Hindi tayo magkakaiba ng pamahiin pero ganyan talaga sa amin. Ganyan yung ginawa ko dati. So ngayon is parang halimbawa katulad din ng pamahiin namin. Then, nakita mo talaga yung excitement niya. Then, nag-live siya kaninang umaga is nakita mo talaga na napakasaya niya. Pero, I know na parang namomroblema siya about sa financial, about sa kanyang bahay. Kasi nga alam mo, lahat ng mga materyales ngayon is napakamahal. Then, yung suggest ko lang sa'yo, Chris, na kung mapanood mo man ito is, dahan-dahan ka lang. Yung foreman mo is, ipaintindi mo sa kanya. Kung halimbawa naman yung hindi mo mabibiling mga materyales, halimbawa yung kung nabili mo na lahat yung iba, tapos yung iba na yung halimbawa na mailalagay pa na yung double walling is, kung wala pang budget, pwede mo naman na ihuli yun. Kung may budget ka ulit, halimbawa, pag may sahod ka na naman sa YouTube mo is,
ibibili mo na naman yung mga cladding na pang-walling para unti-unti mo siyang magagawa. Halimbawa, kapag wala pang budget about sa mga materyales, about sa toilet, sa mga yung gano'n, yung mga, ang tawag doon, yung pang flooring ba, yung pang tiles, gano'n, is pwede mo naman 'pag nakaipon ka ulit, nagkasahod ka ulit, is kailangan yun yung ulit yung gagawin mo. Ganyan din ako dati guys, kasi hindi mo naman agad-agad mabibili lahat ng materyales. Ako kasi guys is wala pa ako dito sa Hong Kong guys is patayo ako ng bahay kasi nga meron kaming taniman ng mais, malawak din. Kasi halimbawa, doon ako nakatira sa Nueva Vizcaya. Pag magpapatanim ako, uwi ako doon. Tapos, ayun, pag okay na, babalik na naman ng Nueva Vizcaya, ganun. Pag maani na naman yung mais, guys, is uh, uwi na naman ako doon para mag-ani, then babalik ulit. Pag nakaipon na naman ako guys, is yun, ibibili ko naman ng ibang materyales. Hanggang naipon ko na lahat yun guys, yung mga yero, yung inuna ko talaga is yero. Then sunod is yung mga bakal, nung natapos na yung bakal is yung kahoy. Nung okay na yung mga kahoy is kumuha na ako ng, next ko talaga is yung mga, anong tawag doon, is yung anong tawag dun? Kalimutan ko tuloy na wala sa isip ko. Kasi matagal na ako. Siyempre, sa tagal mo dito sa Hong Kong is parang yung mindset mo is talagang nakafocus na sa mga work dito. Hollow block. Sorry. Nakalimutan ko tuloy guys. Yun yung panghuli talaga. Then, yung mga buhangin, ganun. Tapos yung mga semento. So, kung ano man yung mga mawalang materyales ngayon, is unti-untihin mo na lang yung kulang. Halimbawa, yung gusto mong i-double yung sa taas, tapos yung mga walling niya, is isusunod mo na lang basta maipatayo, maiumpisahan mo na. Once kasi na inumpisahan mo na yan, na is, alam mo na yung tuloy-tuloy, alam mo na yung mga kulang na materyales na kukunin mo. Ang payo ko lang sa'yo, magiging consistent ka sa pag-upload sa iyong YouTube channel upang magkaroon ka ng maraming earnings. Marami kang makukuhang mga uh, magkaka-views ka, then syempre magkaka-earnings ka. Kung kayang-kaya mo nga is kailangan meron kayong pang-umaga na upload, then meron kang premiere ng 7 to 8 or 9, tapos i-premiere mo siya. Pag yung long video mo is, suggestion ko lang naman ito, na kung mapapanood mo man ito. Parang, kung kaya mo, halimbawa is meron kang pang umaga na vlogs, i-upload, then meron kang long video, tapos yung 7 to 8 or 9 in the evening, i-premiere mo siya upang sa ganun, kaming manonood guys, kasi kaming mga consistent na supporters mo is kung meron man kami ipapalipad sa'yo pag sa premiere mo is uh, uh, mai-share namin sa'yo kasi meron din kang income doon kung kami ay magpapalipad ng kung magpapalipad kami. Magpapalipad is mag-send kami ng amount sa iyong premiere. So, suggestion ko lang naman yun. Kung makaya mo, kailangan mo na mag-focus sa iyong YouTube kasi nga doon ka kumikita. Yun lang naman yung suggestion ko. Mag-focus ka doon, mag-vlog ka, halimbawa, mag-vlog ka. Tapos yung mga ibang work is ibigay mo na lang sa ibang mga kamag-anak mo. Halimbawa, yung kung may mautusan ka man, then sila yung gagawa, huwag ka nang makigawa. Yung mag-focus ka, yung mag-video ka,
yung pamimili ng materyales, i-video mo lahat yung mga yun. Huwag kang mahiya, dapat hindi ka mahiya kasi nga yun yung dun ka kumikita sa YouTube. So kailangan mo nga tanggalin mo na yung hiya ngayon kasi doon ka sumasahod, kiss na, please. Kaya kaming nanonood sa'yo, lahat ng mga yun is panonoorin namin. Yun lang naman is suggestion ko. Yun lang naman yung advice ko sa'yo, anak. Kasi diyan ka nga kumikita sa YouTube mo, kaya kailangan mo mag-consistent ka na mag-upload kung kayang-kaya mo naman. Kung kaya mo naman na gawin lahat yung 2 times or 3 times ka mag-upload, panunuorin namin kasi kailangan ka naming suportahan kahit lang sa panonood or pagbibigay man lang ng konting palipad is okay na yun sa'yo, nakakatulong na yun sa'yo. Siyempre, marami kang mga OFW na supporters so kailangan mong gawin yun. Hindi ko naman sinasabi na makakatulong din sa iyo yun kiss na kung magpi-premiere ka ng gabi kasi kami hindi ko man ang pinagmamalaki na may ibibigay ako na napakalaking palipad pero yung kunti na naiipon dun sa mga palipad is laking tulong sa iyo. So be it kiss na anong tawag dun is sige sige lang. Sige lang, makakaya mo yan. Ikaw pa, nag-umpisa ka na nga, makakaya mo yan. Andito lang kami sa iyong likod. Huwag mong ipipressure yung sarili mo masyado kasi makaya-kaya mo yan. Mag-umpisa ka, kita mo mamaya okay na yan. Huwag kang masyadong ma-pressure. Then, please take care yourself. Yun yung sinabi ko nga kanina is, mag-focus ka sa vlogging mo kasi dyan ka kumikita. Then, kailangan mo magsipag na mag-upload kasi dyan ka kumikita. Double effort. Kung okay nga sana, tutulungan ka ni Ugdot na ah, ah, anong tawag doon? Na mag-edit upang sa gano'n mapabilis ka. Kung 3 times ka mas isang araw o 2 times man lang is okay. Basta meron kang long video. Yung long video is gagawin mong premiere para yun nga, hindi ko po ulit-ulit nasasabihin. Kailangan mong mag-double effort kasi dyan ka kikita upang mas marami kang earnings sa YouTube. Para mas lalo kang maraming sasahurin sa YouTube. Para sa ganun, yung bahay mo is mapapaganda mo. Hindi ako, talagang gusto ko talaga na matatapos na yung bahay mo tapos makikita mo namin na maging masaya ka, yung pamilya mo mabigyan mo ng bahay, tapos yung comfortable kayo, tapos yun, masayang-masaya na kami na supporters mo. Huwag kang mag-alala sa amin kasi bawat upload mo yung sinabi ko nga sa pagluluto, sa pagbili mo ng mga pang-ulam dun sa magtatrabaho, i-vlog mo kung sino yung bibili, iba-vlog mo sa kanila para lahat naipon mo yun is halimbawa sa morning yun yung i-upload mo yung sa pagluluto ng pagkain nila, tapos yung long video is yung pupunta ka dun sa farm para i-vlog mo sila yung sa lahat-lahat, yung pagbili ng materyales, i-vlog mo lahat, manonood kami. Huwag kang mag-alala kasi susuportahan ka namin na nasa likod mo kami lahat. Kaya sana makapagbigay ako ng suggestion sa'yo. Sana magtuon ka sa iyong mga vloggings kasi dyan ka kumikita. Paulit-ulit man, yun lang yung sabihin ko sa'yo, ha? Sana makarating sa'yo yung video ko na to, suggestion ko lang naman yun, tulong ko lang sa'yo, na kasi dyan ka kikita, dyan ka kumikita sa iyong YouTube. Then, huwag kang mag-alala kasi lahat kami andito na sumusuporta sa'yo, manonood sa'yo sa lahat ng mga vlogs mo. Yun lang, paulit-ulit man. Sorry, pasensya na kasi na-excite kasi ako. Then, guys,
meron lang akong sasabihin guys, kasi may mga nakita ko na nagagalit, yung sa pagpasok ni Langlang niya dun sa kanyang live. Wag naman kayong ganyan guys, kasi alam niyo, kahit anong gawin natin guys is malaking tulong si Sir Paul sa kanya. Alam niyo ba kung bakit? Kasi meron silang connection na dalawa. Meron silang connection. Kasi once na andun silang dalawa na mabubuo yung kiss pao is talagang papasok yung views. So please lang, wag naman kayong gumagawa ng mga issue, yung mga ganito ganyan, gane-ere. Wag niyo namang wagdagan yung mga pagod ng bata. Please mag-behave naman kayo. Mag-focus lang naman kayo sa kay Kiss na kung talagang supporters kayo, manood lang kayo sa mga vlogs niya, i-share nyo, mag-like kayo, mag-comment kayo. Then, kung mag-reply kayo, i-ano nyo yung settings niya upang counted pa rin yung panonood nyo ulit pag napanood nyo na. Ganun lang naman guys. Huwag naman kayong gumagawa ng mga issue, huwag yung dagdagan yung pagod ng bata. Kasi dagdag pa kayo sa kanya iisipin. Maging tulong na lang kayo, mag-focus na lang kayo sa bata, okay? Yun lang naman sabi, hindi naman ako nagagalit. Pero yung may nakikita lang kasi ako ng mga, dun sa mga, ay naku, please lang naman. Yun lang yung pakiusap ko. Magtulungan tayo mga supporters. Kung mahal nyo si Kiss na, tulungan natin siya na manood. Baka ma-reach niya 84 point something na yung kanyang subscribers is kunting-kunti na lang guys, is ma-realize na yung 100k. Kaya tayo mga supporters niyan, kailangan nating mag-behave, kailangan nating magtulungan. Yun lang naman yung aking masasabi. Yun lang guys, thank you so much. Sana wag kayong magagalit sa akin kasi hindi naman ako galit. Yun lang naman is yung payo ko, i-advise ko sa ating mga supporters. Ano yung malaking tulong si Sir Paul sa kanya kung halimbawa man is papasok sa kanyang mga live, syempre papasok yung views sa kanya. Yung malaking factor din si Sir Paul sa kanya. Kaya wag naman kayong ganyan. Be positive always, okay? Magtiwala naman kayo kista at mag-support kayo sa kanya, okay? Wag naman kayo mag-create ng mga bashing, wag naman kayo mag-create ng hates sa ibang tao kasi hindi maganda. Mas maganda po yung mamuhay tayo na masaya, wala pong iniisip. Then, sa pagiging reactor kasi sa akin is ayaw ko kasi yung ang pagiging reactor kasi hindi naman siya nakaka-base sa katalinuhan, kung may natapos ka man or may malaki yung sahod mo or whatever. Alam niyo, ang pagiging reactor is mas maganda guys. Yung reactor ka is yung andun lang na guys na masaya, nakapagbigay ka ng encouragement sa tao. Yung bang ganun, hindi ka nang babalahura sa iyong re-reactionan, hindi ka tinatapik mo yung isang tao tapos dine-degrade mo. Masama po yun guys kasi para tayong walang pinag-aralan pag ganun. Kailangan nating pagiging reactor guys is hindi nakabase sa kung ano mang katalinuhan o ano yung natapos mo. Yung alam mo guys, yung pagiging reactor is yung pagbuka ng ating bibig, yun yung laman ng ating puso. Kung nambabalahura ka is anong klase kang tao, yun yung kilalaman na yung puso mo. Yun, lahat ng pambabalahura mo sa tao, yung parang ang akala mo is napakataas mo, parang ang tingin mo sa isang tao is napakaliit. Isang pangit po yun sa pagiging reactor na yung ganun. Mas maganda pa rin guys, yung pag-reactor ka is nakaka-encouragement ka, nakakapagbigay ka ng payo or advice sa isang tao is yun yung maganda, yung kinalabasan. Mas maganda yung makikita ka sa social media, yung mga subscriber mo is makikita na meron silang napupulot na aral kaysa na yung pambabalahura mo, pang degrade mo sa isang tao. Tapos nagkukus ka ng hates, yun yung hindi maganda guys. Yes, yes, yes. Yun lang yung masasabi ko. Thank you so much. Sana
kung may magagalit man sa inyo, sa mga sinasabi ko is sorry po. Kasi yun lang naman yung mga nakikita ko, na-observe ko. Gusto ko lang is mag-focus tayo kay Kisna. Kung talagang supporters tayo ni Kisna, mag-focus tayo sa kanya, okay? Maraming salamat. Thank you so much. Then, support natin ang Peking Koreana. I-like natin na mag-share at mag-comment tayo at mag-follow tayo sa kanyang Facebook page is na Mahusay Vito. Then, pakisama nyo naman ako guys. Paki-like ang notification bell. Then, mag-subscribe kayo sa akin guys at paki-like and share guys para mas tumaas yung aking subscriber guys. Kasi pag once na tumaas is mag-share na tayo ng blessing kay Kisna. Thank you so much sa lahat. May God bless as always. Bye-bye. Good night. Kasi 12:10 na ng gabi dito guys. Kasi after ng work ko kasi guys, pag ganitong Saturday is tinatawagan ko yung mga anak ko. This is a good communication, especially sa akin na OFW guys. Kailangan natin ng communication sa ating mga anak. Bagaman man malaki na yung aking mga anak, pero ganun yung ginawa ko, strategy ko guys. Yun yung strategy ko guys na kahit malayo ako is hindi malayo yung loob ng aking mga anak. Then, yun nga ngayon guys, yun lang yung i-share ko sa inyo. Yun nga, thank you so much. Good night everyone. God bless. I love you all. God bless.